Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito ay siyempre pinasasalamatan po natin ang dakilang Panginoon na nagbigay po sa atin ng magandang panahon at siyempre binabati po natin ang lahat po ng ating mga subscribers. So sa mga kababayan po natin na nagtatanong bakit hindi nila ako napapanood, sa totoo lang araw-araw po tayo nagbablog. Ang problema lang po mga minamahal ko mga kababayan, dahil po tayo ay naka-shadow ban, kaya po si YouTube nililimitahan lang po niya yung pwedeng manood sa atin. Ngayon, para po marami ang makapanood, ang gawin po ninyo, i-share po ninyo sa inyong mga kaibigan ang ating mga video po na pinalalabas mga minamahal ko mga kababayan. So sa umaga pong ito ay syempre pinasasalamatan natin yung ating mga supporters, no, sa mga kababayan natin na kasama natin, kaisa natin. Pwede po kayo mag-PM kung meron po kayong gustong malaman o meron kayong gustong itanong sa akin. So yun lamang po mga kababayan. Sa araw na ito, pag-uusapan po natin ito pong mga naging reaksyon po ng ilang mga personalidad tungkol po sa pagmamaliit o sa pang-iinsulto po ni Senador Marcoleta. Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, maging ako ay hindi ko po nagustuhan yung pagmamaliit ni Senador Marcoleta. Hindi ko po dinadamay dito ang kahit sino, siya lamang po. Para sa akin mukhang hindi po dapat na ipagmalaki niya ang sarili niya dahil siya ay abogado. Dahil sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, may dalawang personas po na pangunahin na nagsabi po na itong si Senador Marcoleta ay napakababang uri ng abogado. Kaya kung ako po tatanungin ninyo dito kay Senador Marcoleta, bago ka sana magmalaki na ikaw ay abogado, sana isipin mo muna kung ikaw ba ay, 'di ba, isang dakila o isang napakatalinong abogado. Sa totoo lang mga kababayan, kung ikukumpara po natin si Miriam Defensor dito po kay Marcoleta, mukhang wala pa po kahit man lamang sa kilingkingan ito pong si Marcoleta. Pero never po na nagyabang si dating Senador Miriam Defensor. Never po siyang nagyabang kahit kanino gamit ang kanyang pagiging abogado para mang-insulto. Ngayon, gusto ko pong ipakita sa inyo yung naging reaction po ng isang personas tungkol po sa naging reaction niya sa ginawa po nito ni Marcoleta na pang-iinsulto kay Senador Risa Ontiveros. Eto't panoorin po natin mga kababayan. Ang nakaka-insulto, si Senator Marcoleta, when Senator Risa questioned the rules, he said, ang problema sa inyo, wala kayong legal background. Masabi ko lang sa inyo, Senator Marcoleta, bago lang po kayong senador. Si Senator Risa Ontiveros, maraming pong batas na ginawa. Nagproprotekta sa mga kababaihan. May 1,000 days for maternity leave. May anti-hospital deposit para sa mga mahihirap. Safe Spaces Act, yung ginawa ni Bong Suntay, bawal yun. Batas din niya po yan. Marami pa siya ibang mga batas na ginawa. Kahit po siya walang legal background, kahit hindi po siya abogado, mas abogado pa po siya kaysa sa inyo. Kaya huwag niyo i-insultuhin, don't do credentialism na pinapakita niyo hindi siya abogado, kaya wala siyang alam na rules. Mali po yun. Sa tingin ko, huwag niyo ulitin yung ganong klaseng paliwanag. Sagutin po niyo yung ang opposition ni Senator Risa Ontiveros. So yun po mga minamahal ko mga kababayan, nakita nyo naman po siguro yung naging reaction po ng ating kapatid na ito, na kung saan talagang sinabi niya na mas abogado pa nga kung titignan, kung wawariin natin, kung ating pag-aaralan mabuti, mas abogado pa po mas abogado pa pong tignan, mas abogado pa po kung iisipin natin ito pong si Senador Risa Ontiveros kesa po dito kay Marcoleta, no? Sa totoo lang, simula po nang pumasok itong si Marcoleta diyan po sa Senado, parang gusto niya ng lahat ilagay sa kanyang kamay o ipaisailalim sa kanyang pagiging abogado lahat ng mga senador diyan sa Senado. Parang gusto niyang sabihin na siya na ang pinakamagaling
siya na ang pinakamahusay, siya lang ang pinakamarunong pagdating sa batas. Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang po, kung ikukumpara nga naman natin si Risa Ontiveros sa kanya, sa mga batas na naipatupad po ni Risa Ontiveros, hindi lamang po isa. Ayan, tignan nyo. 1, 2, 3, 4, 5. O, kayo na magbilang. O, yan. Mga minamahal ko mga kababayan. O, kita nyo? Yan po yung mga nagawang batas ni Senador Risa Ontiveros. Ngayon, ang tanong ko po dito kay Marcoleta, may naipasa ka ba at meron bang natupad sa mga ipinangako mo? Si Risa Ontiveros, bago siya nangako, pinakita muna niya at ginalaw muna niya at kanyang ipinakita ng kanyang mga pangako sa taong bayan ay natutupad. Ikaw nga, Mr. Marcoleta, sa totoo lang po, pasyensya ka sa mga sasabihin ko. Sa totoo lang, ang tingin sa iyo ng taong bayan ngayon, isa kang napakasinungaling na politiko, bihasa sa pagsisinungaling o sa pambubudol, hindi naman sa kung anuman. Kasi, kung maalala nyo mga kababayan, kaya po siya binoto ng ilan nating mga kababayan dahil nga sa pangako niya na libreng kuryente, wala nang babayaran ganito, kesyo basta 2,000 na halaga ng bayarin, libre na. So marami po siyang napaniwala. Pinaasa niya ang taong bayan na magagawa niya yon, pero hindi. Wala po yung pinagkaiba sa kaalyado niya, sa kakampi niya, sa kasama niya na si Alan Cayetano, na pagkatapos mangako sa taong bayan na magbibigay siya ng 10,000, nung siya ay ipinanalo, nakalimutan na. So ibig sabihin, isang strategy lamang yon para lamang makuha niya yung posisyon na gusto niya. So ganun po si Marcoleta, ganun po yung kanyang estilo. Kaya kung ako kay Mr. Marcoleta, wag po kayo magyayabang. Sa totoo lang, hindi lamang po itong kapatid nating ito ang nagbigay ng kanyang reaksyon. Alam nyo kung sino pa? Maging ito pong si dating Senador Antonio Trillanes. Ano po ba ang kanyang naging reaksyon tungkol dito? Eto't panoorin po natin mga kababayan. Po rito kay Marcoleta, feeling niya siguro como nag-congressman siya at abogado siya, parang kaya niya ng stock knowledge na lang. Hindi. Diyan sa Senado, lalo na yung mga nag-majority leader, gamay na gamay nila yung Senate rules. Kaya napaikutan siya doon kahapon. Hindi niya, yung very basic na kailangan matutunan ng isang senador, hindi niya alam. Kaya na-expose din yung kanyang ignorance doon sa debate kahapon. So yun, napakasimple lang po mga minamahal ko mga kababayan, yung naging reaction po ni dating Senador Antonio Trillanes. Tama naman po siya sa mga sinabi niya. Tama po siya sa mga pinaliwanag niya sa atin. Kaya nga, gusto ko muling sabihin dito kay Mr. Marcoleta. Mr. Marcoleta, bago ka magyabang sa sarili mo, dapat tinitignan mo muna yung sarili mo. Dahil unang-una, kung sino man ang kalait-lait, bago ka manlait sa iba, bago ka magmalaki sa iba, tingnan mo muna ang sarili mo kung mas kalait-lait ka ba. Siguro naman, sa tamang edad mo na yan, alam mo na ang tama't mali. At alam mo naman siguro, kung anong kaibahan mo kay Risa Ontiveros. Kung tatanungin ng taong bayan, ikukumpara ka sa kanya, napakalayo mo kay Risa Ontiveros. Si Risa Ontiveros may nagawa na. Ikaw wala pa. Puro kayabangan lang ang ginagawa mo. Ni isa sa mga sinabi mo walang natupad. Ni isa sa mga ipinangako mo walang mga Pilipinong nakatikim. Kundi pinaasa mo lang lahat. Kaya sa susunod, Mr. Marcoleta, gamitin mo ng maayos at mag-isip ka ng maayos, ilagay mo sa tama yung pag-iisip mo para hindi bumabalik sa'yo yung mga sinasabi mo, para hindi ka nilalamutak ng mga taong matitino na nagbibigay ng mensahe sa'yo para sampalin ka ng kaliwat kanan. Yun lang ang masasabi ko sa'yo, Mr. Marcoleta. Sa ating mga kababayan, muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.